Cagayan Police Provincial Office. Alerto, agad, action agad, mas mabilis, mas maaga, mas ramdam ng publiko. Lahat kikilos at walang makakalusot. Dayan 911 at asahan niyong darating kami sa loob ng 5 minuto. Well, isang malamig na umaga sa ating lahat. Nagpapahiwatig yata, Ma'am Sheng, na buwan ng mga puso ito. Anyway, mga kaibigan, tuloy pa rin po tayo sa ating palatuntunang Cagayan Police in Action. Napaka-special po yung ating pong episode ngayon. Dahil, biruin mo yan, 5 award ang nakuha ng Pro2. At I think 3 ang Cagayan na nakuha nila sa national awarding dito nakaraang linggo lamang po, mga kaibigan, ano? Although sabi nga ng ating provincial director, hindi po ito yung hangad nila kundi nagtatrabaho lamang para sa kapayapaan ng ating probinsya at nang sa ganun masabi po natin nagiging peaceful ang ating probinsya. Mamaya papakilala ng ating pong Chief PIO ang ating pong guest ngayong umagang to. Yung mga nandyan na nanonood, pwede kayong magtanong via our live stream. Live po tayo sa Cagayan PPO, sa RBC Cable Master System at sa ating Facebook page naman. So, Ma'am Sheng, advance happy Valentine. How is the feeling of Valentina? Yan. Alright, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, and of course, mainit na pagbati po sa ating pong mga kasamahan dyan sa provincial headquarters. At ngayon po, Sir Rodel, para po sa kaalaman ng atin pong mga taga-subaybay, ang buong Police Regional Office 2, gaya nga po ng nasabi mo kanina, ay meron po tayong nakuha na 5 award sa katatapos lamang nga po na PNP Day, na kung saan ang awarding po ay ginanap mismo sa Camp Crame. Kaya ngayon araw po ay bilang parte ng pasasalamat po natin sa Panginoon at bilang celebration nga po ng buong Police Regional Office 2 sa pangunguna po ng atin pong butihing Regional Director, ay meron po tayong magaganap na kainan sa kampo ngayong araw. And of course, batiin ko din po yung atin pong DPDA at DPDO na kung saan ay nandyan po sila ngayon sa sa regional headquarters at na kung saan medyo umexit nga po muna ang atin pong bisita ngayong umaga dahil nga po ayaw po niyang kumbaga madinakayat nga haan nga umay ito nga aldaw Sir Rodel niya dahil nakapag-commit na nga po siya bilang bisita nga po natin ngayong umaga. At mamaya maririnig po natin mula po mismo sa sa lobby po ng atin pong bisita kung paano nga po napunta sa tugatog ng tagumpay at hindi lamang po region-wide kundi nationwide na ang pinag-uusapan po natin at hindi lamang po minsan ito Sir Rodel at sa atin pong mga tagapakinig kundi meron na rin itong history na back-to-back na national award. At hindi ko na po patatagalin Sir Rodel para mas mahaba po yung oras po natin sa atin pong bisita ngayong umaga. Nakaka-proud lamang po na maging bilong at kasama po sa pamilya po ng Cagayan Police Provincial Office. At ngayong umaga nga po ay ang lahat po ng Cagayano Caps ay talaga namang overflowing po ang pagiging proud sa ating pong mga puso, overflowing po ang ating pong kasiyahan dahil nga po sa mga nakuha po natin na award, hindi lamang po ngayong year kundi even last year. Ladies and gentlemen, akin na pong ipinapakilala ang atin pong bisita ngayong araw. Walang iba kundi ang talaga namang napakabait,
napakasipag, very supportive at kumbaga maituturing po talaga natin na piloto ng Cagayan Police Provincial Office. Walang iba kundi ang atin pong multi-awarded na Police Commission Officer, walang iba kundi ang atin pong Provincial Director, Police Colonel Mardito G. Anguluan. Sir, good morning po at ang iyo pong mainit na pagbati sa atin pong mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa atin lahat, sa lahat ng tagapakinig sa lambak ng Cagayan. Nice ko muna batiin yung left and right ko, si kasamang Rodel, Ordelios, at saka itong si aking mouthpiece sa Cagayan PPO, si Sheila May Poronda, soon to be Attorney Poronda. And of course, ang aking idol, ng aking Regional Director ng PRO2, Police Brigadier General Antonio Pasis Maralag Jr. at ang kanyang mga command group and staff, maging ang aking mga tauhan sa Cagayan PPO mula ka aking DPDA na si Police Lieutenant Colonel Ramil Alipio, ang aking DPDO na si Police Lieutenant Colonel Pepito Mendoza, at lahat ng aking staff dyan sa Cagayan PPO, maging ang aming mga personnel dyan, yung mga chiefs of police ko at saka force commanders. And siyempre kasamang Rodel, nagpa-shout out yung mga kasama ko sa opisina sa pangunguna ni Police Major Evon Aurea Lohan, si Malu, si Miss Shelly, si Miss Taladtad, at saka si Miss BJMP. So sa inyo lahat po na nakikinig sa programang ito, kasamang Rodel, salamat at naging parte kami muli sa programang ito. Sa inyo lahat na imbag nga bigat kadatayan na po, makastang agaw ni Tom, napiyang algaw kitidang amin dyan. Malawig yung laser, di ba? Opo, malawig yun. Yun yung dialect po Taga namin. Rizal ang ating pong guest. Born in Rizal. Yan. Ang ating pong guest. Yung mga police stations po natin na nanonood dyan, Calayan, Camalanyugan, Santo Niño, saan pa to? O, pati si Major Cristal, ano ng pangalan nitong si Major Cristal? Si Tristan Sambale. Yan. Okay, good morning po. Anyway, mga kaibigan, unang tanong, Ma'am Sheng, how to be you? How to be you? Ako, how... Ni siya. Oo, sir, sabi ko nga, palagi nating tinatanong ito kay Sir PD, kagaya sabi nga natin, multi-awarded. Kaya uulitin ko, sir, how to be you po. Yun, oo. Sige, alam mo, bago ko sagutin yan, batiin ko muna ang aking ang ating mahal na gobernador, si Governor General Edgar Aglipay, sir. Yan, si Sir Pipes, yan sa provincial government, At saka sa ating mahal na Vice Governor, si Sir Manny Mamba. Alam nyo, how to be you? Siguro dahil sa inyo din. Dahil sa support ninyo, mag-umpisa sa aming leadership, sa PNP, at saka sa provincial government. At saka sa lahat ng tumutulong sa amin, stakeholders in the community. Kaya, ganito kami. So, yun na ang sagot ko doon. Simpleng ganun lang, sir. Ganun Dahil lang, sa tulong ng bawat isa. Dahil sa tulong ng bawat isa. O, kagaya ni Sir Gilbert Chan, ang sabi niya, congratulations sa napakabait na and humble na PD ng Cagayan. God bless po. Si Apo Gilbert Chan ay isa sa mga sumusuporta sa second PMFC natin na nandun din po na sumusuporta, sir. Itong si Apo Gilbert Chan na isa rin pong awardee nitong nakaraan yata, sir. Opo, PD. tama po yan. Okay. Now, tanong sir, ito, hindi man natin, gaya na nabanggit ko sa una, hindi naman natin ito hinahangad, pero ito yung napagtatrabawan ng isang Colonel Anguluan. So, paano ba yung leadership na nakita ng ating pong mga kababayan? Kasi from time to time, nandiyan ka sa mga meetings, PPOC, nandiyan ka na umiikot sa ating pong mga iba't ibang mga police station. Paano naman yung ginagawa natin para makuha rin ng iba pang mga police station yung nakuha ng Santa Ana PS?
Alam nyo, kasamang Rodel, itong pagkakilala, no? Itong recognition na binigay sa PRO2, sa Cagayan PPO, ito ay concerted efforts. Efforts lahat po ng kapulisan nito. Of course, with the help of the local government units. Ito kasi yung parang nagiging basehan ko eh. Meron akong ginawang mantra na ito yung basehan namin na magtrabaho. Una doon is yourself, then your work and your family. And you need to balance all these things. Pero in between is God. Ibig sabihin, for you to give your best, dapat tingnan mo muna yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Dapat hindi ka sakitin para yung work ay may bigay mo yung inaasahan na gagawin mo. So, pagka ikaw naman ay nasa trabaho ka na, you do your best. Do it right. Pagka ikaw na pagbigyan naman ng pagkakataon na nag-break, uwi sa family, give yung tinatawag natin na quality time to your family. At the end of the day, pagka ikaw nag-retire, babalik ka sa pamilya mo. Kung hindi ka maayos na ama o hindi ka maayos na ina, at pagbalik mo sa iyong pamilya pagka-retire mo, baka mapabayaan ka na. Hindi ka napapansinin ng mga pamilya mo. Pero in between, magagawa mo lang ito if you anchor it to God. No? Dapat manghawak ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Na lahat ng bagay dito sa mundo, control ng ating Panginoon. So, sa akin, ang ginagawa ko kasi, I used to mentor my personnel, even the last patroller. Tinasabihan ko sila lagi, be professional in discharging your duties, be committed and dedicated in doing your job, and of course, give some initiatives. Yun lang yun. And of course, you challenge first yourself. Ano ang pwede mong magawa sa ikabubuti ng pangkaramihan? Ngayon, i-challenge mo naman ang personnel mo. Ano ang magagawa mo sa kabutihan ng buong bayan? Kabutihan ng organisasyon mo. Yun lang. Siguro yun ay ginamit nila na pang-challenge sa sarili na yun nga, nagawa natin na ma-recognize sa buong PNP. Parang may naalala ko, sir, at saka Ma'am Sheng, I only live in this world once. So let me do it right now because I will never pass this way again. O, di ba? So gaya na nababanggit ni sir, bago yung presentation po niya kung paano nila nasungkit yung best senior PCO at saka yung best provincial mobile force company and the PNP station, ano? Ang tanong lang, sir, ano ba yung mga pinagbasehan nila? Yan. Para makuha natin kasi there are 82 provinces nationwide, di ba? And we have, I think, 14 regions and 82 provinces. Biruin mo yan, best of best na senior PCO. Ilan yung mga senior PCO natin nationwide? O, di ba? At 82 provinces. Ano ba yung mga pinagbasehan nila dito, sir, yung mga criteria na yan? Dahil sabi ko, ang alam ko dyan talagang series of interviews, validation, and others ang ginagawa po ng ating pong mga gumawa ng mga tag nito, yung patimpalak na yan. Yes po, actually, we were required to submit 3 significant accomplishments. At ang sinabmit ko doon ay isa, yung neutralization of PPAGs. Kung matatandaan po ninyo na yung nangyari sa Vizcaya. Yes. I was then the regional investigation officer and we created and activated yung SITG Alameda. So yun, we were able to file the case together with the prosecutor's office of Nueva Vizcaya. Then nalabasan sila ng warrant of arrest. Then naresto natin
the then Chief PNP Marbil gave us a marching order to neutralize PPAGs. And the De Guzman group was included as PPAGs that time. So, yung 100 days na yon before election, we were able to arrest them. And yung mga ibang kasamahan ay nag-surrender. Pangalawa, na sinubmit ko doon is yung accomplishment on anti-illegal drugs. So, marami po tayong operations conducted aside doon sa recoveries natin, through the use of PIEs, yung tinatawag na port interdiction and enhanced security. Marami tayong in-involve kasi natin dito ang community, particularly yung barangay officials and fisher folks. So kung makita mo yung recoveries natin last year, umaabot ng kulang-kulang na 500 million pesos recoveries, plus the police operations conducted by the different stations, umaabot yun ng 20 million. So this only shows how Cagayan PPA works to implement special laws, particularly anti-illegal drugs. Pangatlo doon, yung declaration of the province as insurgency free, or yung state of internal peace and security, na with the help of other law enforcement agencies, the NICA, the AFP, the local government units, na-declare ang Cagayan PPO as Cagayan province as insurgency free. Ngayon, ang partes naman sa kapulisan natin, we accounted so many PSRTG listed. Ibig sabihin yung mga regular members ng NPA, plus the arms cache ng CTG na na-recover natin with the use of these surrenderies. So nakita nila the impact, the national, regional, and provincial impact. Kung matatandaan mo, yung election is generally peaceful, the result of the previous election, 2025 national and local election, generally peaceful. With the arrest of these PPAGs, naging maganda ang resulta ng election, particularly in Apari. And of course, the justice was properly served, kasi yun naman ang kagustuhan ng pamilya ng biktima, na makasuhan at maaresto, to let them suffer in jail. So yun po ang tinignan ng validation team galing sa Camp Crame, na meron siyang national, regional, and provincial impact. Lalo-lalo na yung declaration ng Cagayan province as insurgency free. But then again, the challenge here is how are we going to sustain. Kaya nga we involve all the people in Cagayan, to report to the PNP, to report to the AFP, or even directly to the local government units kung meron silang nararamdaman na insurgents o kaya armadong grupo na gustong bumalik sa ating lalawigan. Pero ayan, dito muna tayo sa insurgency bago tayo maki-update kung ano yung nangyari doon sa PPOC meeting din, sir, Kung titingnan ko, sir, dahil halos lahat ng mga police station region-wide, kaibigan natin, dumadaan sa wall natin yung mga press releases nila. At kung titingnan ko, base doon sa mga report din ni Ma'am Sheng, marami pa rin, sir, yung mga supporters noon ng mga CPP-NPA na nagbabalik loob na sa atin, yung NPA from the barrio, yung mga dating supporters nila, mga members nila, including itong mga, kung maalala mo yung mga grupo na nandyan sa Bagao, yung Kagimungan, yung iba't ibang mga grupo nandyan. Kung titingnan ko dun sa journal ni Ma'am Sheng, is from day to day, may mga nagbabalik loob because of this ginagawa po ninyo, sir. I think malaking tulong nito yung community engagement. Any update or any
tingin po natin marami pa bang magbabalik dito? Tama po 'yan, we engage our community, no. Community engagement. Itong ginagawa kasi natin, isa sa programa ng PNP ngayon yung RPSP, yung Revitalized Police Barangay Program, na ito naman ay ni-implement natin through our PMFCs. Kaya yan, yung natapos na natin yan is Manalo, sumunod is Tanglagan of Gataran, Manalo of Amulong, then ngayon naman dyan sa Singavia sa Bagao. So ito yung mga identified GIDAS area, ito yung identified influence area noon na cleared na ng AFP. So pinasokan na natin yan. Kaya nga marami tayong napapasurrender, actually we facilitated halos in a week meron kami surrenderers o surrenderies. Ito ay bunga ng paniniwala nila na ang NPA ay nililang sila. Kaya nga lang nung una mayroon pang hindi nagsusurrender dahil ang alam nila may kakayanan pa itong mga insurgents na to na bumalik. Pero nakita na nila na ang Cagayan ay declared as insurgency free. Kaya yun, tuloy-tuloy na may mga nagsusurrender. And we are hoping na at the end of the year, totally wala nang supporters na naiiwan pa. Kasi sir, yung tagakataran tayo kaya baka hindi pa napunta ni Ma'am Sheng yung Tanglagan. So layo nun. Pero isang kwan lang yun sir, isang ilog na paikot-ikot yun. Amo Ma'am Sheng DJ nga area, DJ mabuno kung Tanglagan, dahito iti pag-recruitan da iti kan kampo da DJ banger. Kasi dahil tangadalan iti, numalagip tayo 1970s and 80s, dahil ti dalan da DJ laging nga maggapo dita parte ni Baggaw, laging konsesyon. Kaya marami sila doon noon kasi kinukutahan nila lahat yung mga may-ari ng sasakyan na naglalabas ng kahoy dyan. Nagtaka na karoon tawag nito, Sir PD, DJ post iti second PMFC nga nakadanon da DJ gamit yung mali o kasama kaya diba? So ang suggestion nila doon sir, kaanon tunga may kabil da dalan kasi sabi nga ni dating Governor Mamba, where the road ends, insurgency begins. So sana makita nila kung ano yung dapat gawin dun sa mga kalsada na yan, Sir PD. That time na nandun ka pala. Opo, nakita ko mismo yun kasi nandun ako. Biro mo, bago kami nakarating doon, 7 na creek ang nadaanan namin at ang hirap ng daan. Biro mo, ilang beses kami nag-attempt, bumabalik yung sasakyan, hindi niya kaya talaga. Ang kailangan talaga doon yung ma-improve yung road condition natin doon. Para sa ganon, yung mga services o government services na pwedeng iabot natin doon ay madaling makarating. Masaya ako dahil nakaabot ako doon sa ganung kalayong lugar. Although sanay naman tayo na napupunta sa malalayo. Pero ramdam ko ang kaligayahan ng mga taong bayan sa Tanglagan. Lalong-lalo na yung mga kabataan natin. Nagdala kami doon ng mga libro, mga medical kits, medicines, at kami mga services doon na dinala ng Cagayan PIWA through our PMFC sa pamumuno ni Major Mukay. Kung makita nyo sir yung ginawa namin doon nung pagbigay namin ng libro, nagbigay din kami ng small library o your shelves. Tapos tumulong sila sa paggawa ng mga communal CR, nag-improve nila yung mga iba-ibang partes ng eskwelahan at nagbigay sila ng mga serbisyo publiko sa barangay Tanglagan. 6 months po ang ating ang ating mga kapulisan, a group of 10 personnel. Kaya nga nung paalis na sila, tumawag sa akin ang kapitan at sinabi niya, "Sir, pwede bang dito na lang ang mga pulis?" Oo. Alam niyo sa Tanglagan, napakahirap ang communication. Kaya nagdala kami ng Starlink. Kasi wala pong doon, walang signal. Ang ginawa namin,
dinala namin yung Starlink para magkaroon kami ng communication from time to time. At ngayon, nag-iwang kami ng numbers. Nini given time, pwede nilang tawagan kung anong concern nila para may paabot natin sa gobyerno, may paabot sa PNP. Ito yung nais ng ating gobernador, sir, na lahat ng mga GDAS areas ay may communication kasi dun sa Tanglagan na yan, ang layo talaga niyan. Meron pa dyan yung waterfalls kasi may namatay na bulkan dyan sa Tanglagan. Nung unong araw, ito po yung tourist destination din sa Gataran. So hopefully, yung Gataran at saka yung nakasakop ng First District, makita nila as a tourism site ito. Ngayon, sir, nung dekada 70 hanggang early 90s yan, hindi ka basta-basta makapasok sa mga lugar na yan kung walang coordination dun sa taas. Now, napunta mo na rin yan, sir, na kumbaga napakahirap dyan sa amin sa Gataran. Mas maganda na nga ngayon dyan sa May Rizal, dyan sa Sinundukan Valley, o di ba? Ano ang pakiramdam ng isang Colonel Anguluan nung makita ka ng mga kababayan po namin doon sa Tanglagan na nandun na pala yung serbisyo ng pamahalaan, sir? Ang nakita ko doon, dahil sobrang saya nila na hindi pala imposible ang makarating sa ganong kalayong lugar na po pwede tayong may pamahagi ang serbisyo na po pwede nilang makamtan. Alam mo, kasamang Rodel, napakadami rin na kaming naibigay na serbisyo doon. Kasi tuwing, kung di ako nagkakamali, 5 times bumalik, o hindi lang 5 times, bumalik ang grupo ni Major Mukay. Ang mga serbisyo, initially, ang binigay nila doon, gupit, tuli, bunot ng ngipin, itong pang sa mata, bigay ng mga gamot. So marami po ang naibigay na serbisyo, lalo na pagpapaayos ng school. Kasi yun nga, gaya na nabanggit ko kanina, napakalayo yung lugar na yun. Alam mo yung mga katutubo doon? Hindi ako bago sa mga katutubo ng ITA, no? Kasi doon nga sa lugar namin sa Rizal, ay marami pong mga katutubo doon. At ramdam ko kasi galing tayo sa mahirap. Alam ko yung nararamdaman nila na meron isang sangay ng gobyerno o mga sangay ng gobyerno na nakakaabot sa kanila na inaadresan ang kanilang mga hinaing para mas mapaunlad, magkakaroon talaga ng development sa lugar at makakamtan nila yung peace and order sa lugar. In addition, Sir Rodel, kung si Sir PD na kung saan ilang taon na siya sa serbisyo at sabi nga niya kanina, sanay na siya sa mga lugar na yun, ay sinasabi niya na mahirap, much more so na nakaka-amaze dahil that time, Sir Rodel, para sa iyong kaalaman, kasama nila Sir PD yung mga advisory council ng 2nd PMFC. Kasama po dyan si Sir Gilbert Chan, si Dr. Sagaysay, nandyan din po yung mga, basta yung may ano pa dyan, sir, kasama po nila yung mga advisory council. Kaya naman, saludo po kami dyan sa mga advisory council po ng 2nd PMFC dahil napakalaking bagay po na nandyan po kayo na sumusuporta at bahagi po kayo kung bakit po naging back-to-back national awardee po ang 2nd PMFC. Alam mo kasamang Rodel, hindi ko lang mabanggit isa-isa yung yung mga CAC members na nandyan sumusuporta sa Cagayan 2nd PMFC sa pamumuno ni Major Mukay. Andyan si Engineer Paklibon, si Sir Chan, si Dr. Sagaysay, si yung pastor doon, si Darwin Paragua, at iba pa, si Yakas. So makikita mo yung meron silang gininto ang puso. Kasi imagine mo yung layo na lugar na pupuntahan nyo para magbigay ng tulong. Kaya nga sabi ko sa first PMFC natin, tignan mo rin yung CAC members mo kung paano tayo makatulong ngayon. At ikaw na ang in charge sa RPSB, sa Asingabia, kung paano tayo makapagpaabot ng tulong sa kababayan natin sa Bagao. Speaking of Asingabia, nasa radyo pa ako doon, sir. Kasama ko to. Yan, yung mabang buhok niyan. Inakyat namin yung abandonadong
kampo ng NPA dyan sa Asingabian na yan. Na umabot pa tayo, ilang oras yung nilakad natin hanggang sa taas, sabi, mga 2 hours nilakad namin, sir. So yung Asingabian na naman yan, within that area na yan, ito yung mga problematic nung araw na naman yan, Sir PD, ano? Pero bago yan, medyo may comment dito si Apo Gilbert yan. Alam ninyo si Sir PD mismo ang nagbigay ng bookshelves para sa school sa Tanglagan, Gataran. Ganoon kalaki ng puso na Sir PD. Nakisayaw pa po si Sir PD sa mga tao doon. Yun na nga yun. Masaya ka kapag yung mga katutubo doon. Kasi karamihan doon katutubo. Na madagay kasing midjay ka ni Sir. Kasing kulay. Yan. O yun. Ayan o. Di ba? Kasi the first time mo nga makakita ti opisyal nga Kaslakanyada, nga mapandidya, kita nyo how happy are those children na nandyan. Kasi paminsan-minsan sa tanang buhay nila, makakita sila ng uniform personnel na noong araw, ayaw nila na pumunta ang uniform personnel doon. Dahil, ang sinasabi ng mga nandyan sa kabila, militarisasyon. Kaya, no awan ti koordinasyon mo dyan nga to, baka papasok ka pa lang dyan, kagaya ng sinundungan balay, patay ka na. This time, kaya tanong ko kay Sir PD, ano ang pakiramdam ng isang Colonel Anguluan na ganyan kasaya yung sumalubong sa inyo nung pumunta kayo diyan personally, sir? Lalo akong nagkaroon ng panibagong pag-asa, no, na itong mga bata na to, nung kinakausap ko sila, tinanong ko sinong gustong magpulis. So tignan niyo yung mga nandiyan ngayon sa screen, ano? Yan ay mga katutubo. Halos lahat nila gustong magpulis. Sinong gustong maging nurse? Taas sila ng kamay. Sinong gustong magiging doktor? Magtaas sila ng kamay. Sinong maging teacher? So ito, nagbukas tayo ng isang pangarap sa kanilang buhay. Gaya na nga sinabi ko sa kanila, babalikan ko kayo. Kahit wala nang pulis dyan, sa Mother Day kako, pupunta ulit ako dyan. Ganito rin ang gagawin namin doon sa kasalukuyang RPSB natin. Alam mo, nung merong isa dyan malit na bata na ita, tinatanong ko kung marunong siyang malawig. Kasi karamihan doon sa mga ita sa amin kasi, malawig speaking sila. Even those who joined the CTG o the NPA, mga malawig. Kaya natutuwa ako. Kaya nga sabi ko sa kanila, kung darating yung araw na magka-college kayo, kahit wala na ako sa serbisyo, hanapin niyo yung apelido ko, pangalan ko sa Tugigraw para kung ano man ang pwede namin maitulong kako. Willing tayo po na tumulong doon sa mga kababayan natin, na hirap sa buhay para makapag-aral. Willing po tayo makatulong. At pwede po natin lapitan yung mga kakakilala natin, kagaya nila Sir Chan, sila Engineer Paclibon, sila Paragua. Alam mo si Sir Chan, bilib ako dyan. Alam niyo po ba na kung gaano yung support na binibigay hindi lamang sa Cagayan PMFC, Second PMFC, maging sa PPO. Alam niyo po, isa sa na nag-sponsor doon sa pinagagawa namin na tirahan ng mga officers natin and PNCOs na dayuhan sa Cagayan PPO. Marami kasi tayong mga officers, personnel assigned sa Cagayan PPO na mga galing pa sa mga ibabang probinsya, iba't ibang region. So nagpagawa kami ng isang quarter. Ito naman ay tulong ng mga ibang LCs. Yan. Ang mga tumulong dito, si Sir Chan, si Sir Paclibon, si Engineer, ito si... Yung contractor natin dito. Opo. Kalimutan ko pangalan ni Mayor ng Santa Teresita. Si Apo Rambo yan. Mayor ng Santo Niño, Mayor ng Bugay, Solana, at iba pa. So, nagawa po natin yun, alam nyo naman, wala tayong pera na nanggagaling sa taas para kapagpagawa tayo ng ganito. Pero, through the help of these LCEs and other force multipliers natin, yung mga CAC members ng Second PMFC, sila Engineer Paclibon, ay nakamit po natin ito. Yeah. Kaya gusto ko nga ipakita sa inyo yung tirahan ngayon ng ating kapulisan. I-check mo nga yon kasi mas yung moral nila na magtrabaho. Isa sa mga unang recipient nasa tabi ni PD.
Opo. Sa kanya yung isang kwarto doon eh. Oo. Oo. Kaya sabi ko sa kanina, alagaan natin ang ating mga buildings, ano? Alagaan natin ang ating mga equipment para sa susunod pang mga henerasyon magamit din nila. Okay. Ngayon, sir, along that line, kasi nakita natin dyan, tuwang-tuwa yung mga kabataan dyan. Maalala mo yung January 1 na nangyari sa Mindoro? Yun, di ba? Ngayon, kuhanan lang kita ng reaksyon. Diyan sa ginawa ninyo kasi dyan, parang community engagement na rin yan. Pero yung namatay at nasa kote nga doon na isang PhilAm na si Chantal Anicosay, yung sabi nila magkakaroon sila ng medical mission at that day doon sa area na yan. Sa tingin mo, sir, sa Mindoro Occidental, yung sa Abra de Ilog, yung January 1. Ngayon, itong si Chantal Anicosay ay natuntun ng ating kapulisan 6 days after the armed engagement in Abra de Ilog. Kung talaga nung araw, sabi nila, ang pulis, ang sundalo natin, mamamatay tao. At that time, nandun sa butas yung Chantal Anicosay. Kung gago yung mga pulis natin doon, di pinagbabaril na yan doon. O ngayon, nakabalik na si Chantal Anicosay doon sa kanilang bansa sa Amerika. O, di ba? Tapos sinasabi niya na meron talaga silang engagement with the CPP-NPA. Sa tingin nyo, sir, yung ginagawa natin with our KKDAT, ano pa yung grupo ng, ng Army, Youth for Peace na yan, ito pa ba, makaka-recruit pa ba sila with all those na ginagawa ng ating kapulisan and the Army na mamulat na ang ating kabataan? Kasi yun ang takot natin na sinasabi ng NTF-ELCAC, sir. Ang mga kabataan pa rin ang target nila. Tama po yun, ano? Kung tayo ay magtulong-tulong, alam nyo, ang peace and order kasi is a shared responsibility. Yes. Shared responsibility and accountability. Kailangan lang na magtulong-tulong ang bawat isa para wala nang pagkakataon para mag-recruit o kaya mag-engganyo ang mga insurgents o itong mga NPA. No? Alam mo, nabanggit mo yung Mindoro. I was assigned in Mindoro as Battalion Commander and Provincial Director. Napakadami talaga ang NPA dyan. At up to now, marami pa rin sila. Imagine, last January ata o December, nagkaroon ng encounter sa part ng Baco area, San Teodoro and Baco area. No? Kung makikita mo doon, yung lugar na yon, ako ang provincial director. Pero ang ginawa ko noon, kaya ni isa wala, di kami nagkaroon ng casualty o kaya di kami nagkaroon ng full-blown engagement sa NPA dahil siguro dala na rin sa mga experience ko, no, na in-apply ko doon. That time na ako ang provincial director, na-ambush ang RMFB. Sa area ko, na-ambush din ang SAP, na-ambush ang Army. At doon sa pagitan namin ng Occidental Mindoro, na-ambush ang PMFC. Ganun kadami ang NPA sa area. So, ang ginawa ko naman, pabaliktad. In-engage ko ang taong bayan pag may operation kami, sinasabi ko, pero tinatago ko lang muna ang tao ko para sa ganon, yung mag-abang na NPA, di gugutumin sila. So after how many days, itutuloy ko yon. Kami ngayon ang nakakabunggo sa kanila. So ganon ang strategy na ginawa ko. In-involve ko ang community. In-involve ko ang taong bayan, and even yung mga barangay officials. From time to time, ang ginagawa ko, pinapatawag ko ang mga barangay officials, kinakausap ko sila, ganyan. Kasi sabi ko sa kanila lagi, gusto nyo ba ang mapayapang buhay? Gusto nyo ba ang masaganang buhay? Isumbong nyo kung saan. Ang mga NPA, isumbong nyo kung sino ang mga supporters at i-operate natin. So, yun nga ang ginawa namin. Sadly lang na may mga nangyari sa mga tropa natin, ano? After me, may mga ambush pa na nangyari in encounters. I'm praying na dyan sa Mindoro ay maging matahimik na rin. Ang problema kasi natin dyan, sir, I was there in 1999 to 2001. Pag nabulabog sila sa Occidental, lipat sa Oriental. Pag nabulabog sila sa Oriental, lipat ng Quezon. Pag nabulabog ng Quezon,
lipat sila ng Bicol region, paikot-ikot kasi sila dyan, sir. Ano? Yun ang problema. Tama po 'yun. Hindi lang sa hindi lang sa Quezon ang ano nila. Pagka nagkaroon ng joint operation ng AFP and PNP sa Occidental at saka Oriental, tatawid sila sa Quezon, Oo. Batangas, O, o kaya tatawid sila ng Romblon o Marinduque. Oo. Doon naman sa kabila, yun ay pahingaan nila yung Romblon and Marinduque. So, ang ginawa namin, pinaigting namin ang Barangay Intelligence Network natin, plus with the help of the AFP and other intelligence community. Kaya, nung panahon na nandun ako, medyo scattered sila. Hoping na this time ay magkaroon ng magmuni-muni yung mga nandyan sa liblib ng Occidental at Oriental Mindoro. Yung mga mangyans kasi ang isa sa mga ano doon na namumuno sa kanila doon. Mga mangyans. Alam mo na mga mangyans, parang mga ita rin yan. Ang pagkakaiba lang is kulay. Yung native nila doon Yung sa native nila. Mindoro is Mangyan. Ang equivalent niya dito sa atin yung mga cousin natin. Ngayon, sir, medyo mapalayo na tayo dito sa usapin na to eh. Ano po yung ginagawa natin, sir, no? Para mapanatili natin na insurgency free na ang ating probinsya. Although ang Santo Niño, ang Solana ay nag-declare na rin ang iba pang mga sarili-sarili nila na insurgency free na ang kanilang mga munisipalidad, sir. Ano mo, we are in close coordination sa NICA, sa AFP, Kasi ito nga yung challenge. Meron kasi threatening part dito sa part ng Apayao, Kalinga area. Kasi hanggang ngayon, may last month yata yung nagkaroon dyan ng encounter. So itong Rizal area and part ng itong Santo Niño, ganon. Iyon yan yung binabantayan natin na good thing is nandyan yung Special Action Force, nandyan yung 17IB para hindi na sila makabalik sa Zinundungan Valley. Although no, may encounter na nangyari dito sa part ng Kalinga na hindi na sila pwedeng bumalik dito sa atin. Opo, kasi ito nga, ang Rizal Cagayan kasi, ang boundary lang namin dyan is Ilog. Yes. Pagkatawid mo ng Ilog is Coner Apayao na. Ang Coner Apayao is near to Abra. Ito yung components ng Abra, umaabot sila ng Coner. Pagka nandun ka sa bundok ng Coner, tanaw mo ang Rizal. Ang distance lang yun na siguro mga 10 kilometers. O wala pang 10 kilometers. So, by foot, kaya mong abutin in 2 hours. So, yun ang challenge lang dito is paano natin masustain. So, kung magtulong-tulong tayo, yan aking mga kababayan dyan sa Rizal, natikman nyo naman siguro ang hirap na naranasan natin nung panahon ng maraming mga NPA sa lugar natin na hindi tayo nakakapunta sa ating mga taniman dahil sa takot natin baka magkaroon ng encounter at iba pang mga hirap na naabot natin dyan. So, isip-isipin ninyo, pagka mayroon kayong mga namomonitor o kaya nababalitaan na mga armadong grupo, ipaabot nyo sa pinakamalapit na himpilan, ipaabot nyo sa mga AFP counterparts natin, paabot nyo sa local government unit natin para sa ganun mabigyan natin ng kaukulang action para hindi na bumalik yung paghihirap natin for the 5 decades. Oo nga eh. Mas matanda pa sa'yo yan, mga problema yan, sir. Okay. Okay, sir. Medyo paubos na yung ating oras. Alam ko marami ang pangalakad. Ano po yung naging resulta ng PPOC meeting natin nitong nakaraang Lunes ba yun? Nitong nakaraan lang. Napakaganda po kasi na-raise up ng mga LCEs, yung mga concerns nila. Isa nga doon sa nag-manifest si Sir Rambo na i-shoulder ng provincial government yung drug testing sa lahat ng PNP personnel. This to ensure na ang mga kapulisan ay walang nai-involve sa droga. So nagpapasalamat ako sa provincial government and of course si Sir Rambo para yun nga ni-raise up niya yung ganong sitwasyon para matulungan kami sa probinsya ng Cagayan.
na masigurado namin na ang aming kapulisan ay walang involvement sa illegal activities, particularly yung illegal drugs. Napansin lang ni Sir Pipes din doon, yung mababa yung solution efficiency. Pinaliwanag ko sa kanila. Sa PNP kasi, meron kaming categories in addressing yung crime. Masasabi kasi natin na ang isang krimen ay solve kung arestado yung tao, napailan ng kaso, at naipakulong. Clearance naman, Hindi kagaya nung araw na once na naisampa yung kaso is considered solved na eh. hindi po. Pero iba na ngayon, sir. Iba yung na ano. ngayon. Oo. Pagka yun naman ay hindi siya arestado pero identified siya at nakasuhan, ang tawag namin is cleared. So, sabi ko kay sir, ang isang challenge lang kasi dito, marami tayong mga kababayan kahit nakita. Para sana maaresto, ayaw magsalita. Kaya ating mga minamahal na kababayan, pagka may mga krimen na nangyayari sa area ninyo, huwag kayong matakot. Let us stand together. Ituro ninyo, sabihin ninyo kung sinong gumawa para naman si pulis ma-address niya, ma-aresto niya. Tandaan po ninyo na peace and order is a shared responsibility. Ngayon, sir, speaking of crimes, ano yung, kasi kung titingnan na naman natin lahat yung mga police station natin from time to time o halos everyday, may drug operations sila. Meron na ba tayong, meron na ba tayong data or tawag nito yung masasabi natin na ang drugs dito sa atin ay medyo bumaba na yung supply. Kasi yung halos SLI yung mga nahuli ng ating mga police station eh. Meron na ba tayong indication na bumaba na yung supply and yung paggamit ng droga dito sa probinsya ng Cagayan, sir? Continuous po ang operation natin dito, no? Together with the PIDEA. Kung makikita, this month alone or last month alone, kulang-kulang 2 million worth of shabu ang na-confiscate natin through bypass and search warrants. At patuloy po na nag-ooperate tayo nito. Kasi meron pa tayong remaining 15 barangays, affected barangays. Ito nga, yung PIDEA ay talagang nagtatrabaho kasi we were given up to June this year to clear all affected barangays. Kaya nga napakaganda at nandyan yung masipag na regional director na siya mismo ang nangunguna, pinupuntahan niya yung mga iba't ibang probinsya. Lately lang nagkaroon kami ng seminar, how are going to clear all these barangays. Kaya pinatawag namin yung mga MADAX para alam nila kung ano ang mga clearing documents or materials para maklear ito. Pero siyempre, kailangan putulin natin ang supply and demand. Kaya nga, ang ginagawa ng kapulisan ay hindi huminto na mag-validate, kumuha ng informasyon, conduct ng police operations para itong mga drug personalities ay mahuli sila para sa ganun yung droga sa ating bayan, sa ating probinsya ay tuluyan ng maputol. Pero as compared noon, mas kukunti na yung supply natin ngayon, sir. Opo, kasi based sa mga accomplishments kasi natin, mas konti ngayon. Pero kahit man konti, kung meron yan nakukuhanan, ibig sabihin may supply. Yeah, no. So, yun ang tinitignan natin na we go on big fish. Yun, no. And siyempre, mag-uumpisa yan sa dedikasyon ng ating mga kapulisan, dedikasyon ng ating mga PIDEA, at of course yung local government units. Pasalamat ako at ang provincial government is very supportive in our operations. Kaya sabi ni Sir Gob, kung ano ang mga kailangan nyo, sabihin nyo lang sa akin. Kaya salamat po Sir sa tulong nyo po sa Cagayan PPO. Nanonood si Colonel Pete Dangilan. Asyendero na ito doon sa Kataran eh. Sir Pete, yan. Bakit si Sir Florentino Maralag nandun sa Santa Ana?
Ongoing po kasi yung ano nila, meeting din ng PAMBI. Yan. PAMBI, Opo, yan. Provincial, anong tawag dito? This is a program po ng DNR, DNR, sir. oo. Si Apo Jerry Baloran, shout out Sir PD kung Yan, natin. pa-shout out din daw po sa atin pong mga kasamahan dyan sa provincial headquarters na nandyan ngayon sa region para po sa kainan sa kampo yan. Special mention po ang atin pong ang aking pong body Police Captain Florian Enriquez, nakalimang message na sa akin Sir Rodel, and sa lahat po ng COPs po ng Cagayan PPO yan, i-enjoy po natin yung celebration at pasasalamat po ng buong Police Regional Office 2. Yan, susunod po kami dyan. Alam mo yan, Sir Rodel, yung ginawa ni Sir RD ngayon ay isang pasasalamat sa buong Valley Caps sa mga parangal na natanggap ng PRO2. Kaya nagkaroon kami ngayon sa araw na to ng Barrio Fiesta. Kainan sa PRO2. Invited kayo lahat kung sino pong gustong pumunta doon. In behalf of my RD, iimbitahan ko kayo at marami kaming mga handa doon. Yun, sana all. Okay, yan po yung awarding na dinaluhan po nila. Ngayon, sir, baka meron kang data dyan as compared nitong nakaraang taon, yung meron bang reduction of crimes and natin o tawag nito pagbabawas ng crime incidents natin. Yes po, yung last quarter and first month of this year, meron tayong 950 crime incidents recorded. Out of this 950, 337 are vehicular incidents. So tinatawag namin sa PNP na public safety indicator. So makikita mo halos one third of one half of the total crime incidents. At ang pinaka prevalent dito sa index crime ay rape. Opo, meron tayong 22 recorded as compared last year 17. Yung same period yung last quarter of 2025. 2024. 2024. So makikita mo dahil sa community engagement, dahil sa mga PCR activities natin at mga ibang strategies na ginagawa natin sa PNP, kasi meron kami sa Proto and Cagayan PPO. Meron tayong programa yung Project Figurine, Project Eva at saka yung Boy Gising at saka yung Kwarto ni Neneng. Kasi ito yung alam namin na makakatulong para kung hindi man natin totally ma-eliminate o ma-prevent, at least maibaba natin yung incidence of rape. Alam mo, sir, nung nasa radyo pa ako, may nagre-report sa DSWD, may nagre-report sa Commission on Human Rights, may nagre-report sa PNP and other law enforcers natin. So, siguro yung mga nababanggit ninyong Figurine, Boy Gising, mga ganon, ay namulat na yung mga naging biktima na mag-report sa atin. Kaya tumaas siguro yung reporting ng rape cases na yan, Sir PD. And base po sa record, Sir Rodel, dahil nagkaroon din po tayo ng panayam sa atin pong Chief WCPD 2 weeks ago at na-guest po natin sa programa. Yung mga kaya medyo lumobo kasi tama ka po, Sir Rodel. Yung mga reported po nila na mga insidente ay hindi lamang po nangyari at that day, pero dahil nga po namulat na po sila na pwede pa lang mag-report kahit hindi agad-agad nila ito na-report. Yun yung mga factors kung bakit medyo po lumobo. Yan po, sir. Yun nga ang problema, yung mga kamag-anak ang nagiging suspect dito sabi nga ng ating PD, suspect is still a suspect unless otherwise proven guilty beyond the reasonable the court, di ba? Kaya nga po yung meron tayong Kwarto ni Neneng, kasi karamihan doon sa base sa aming investigasyon at datos, marami dito yung wala yung nanay, absentee mother kasi namamasukan sa ibang lugar, ganyan. At pag nalasing si tatay, lasing si kuya, magkakatabi sila. So ang ginawa natin na i-address ito is yung na-identify natin yung probable victim and the probable suspect. Kaya nga ini-involve din natin dito ang ibang sangay ng gobyerno, ahensya ng gobyerno para magtulong-tulong. Hindi lang kasi ito trabaho ng pulis. Ang problema lang kasi pag may mga ganyan na reported,
sinisisi ang kapulisan. So, yun nga, balik na naman tayo. This is a shared responsibility. May pakialam ang bawat isa. Lahat tayo, dun sa crime prevention, bawat isa, meron tayong, meron tayong parte dyan. Balikan ko lang, sir, kasi ito yung palagi natin nakikita sa journal ng ating mga police station. Si Rodel Ordillos nagsarili, si Rodel Ordillos bumangga sa poste. Iba't ibang mga interventions na ang ginawa ng ating mga chief of police. Pero ang nakikita ko dito, sir, human error karamihan. Kung hindi lasing, sobrang lasing. So ano po yung advice natin sa ating mga kapulisan natin sa probinsya ng Cagayan? Dahil hindi lamang dito ang problema natin yan. Apare hanggang ulo ito, sir. Ay, totoo po yan. Napakataas. Kaya ang nabanggit ko kanina, yung vehicular incidents na nangyayari. Base sa aming datos, marami dito self-accident dahil nga dala ng kalasingan. Yung iba kasi naman, yung reckless driving. Karamihan din dyan yung hindi gumagamit ng helmet. Parang alam nila mas matigas pa yung ulo nila kaysa semento. And hindi lang din naman yun. Kino-consider din natin yung road condition. Kasi alam nyo, dito sa lugar natin, marami dyan na mga projects na ginagawa, walang signages. So, yun yung isa sa mga ugat kung bakit nakakaroon ng desgrasya. Ang ginagawa ng kapulisan natin during barangay assemblies, isa yun sa talking points ng kapulisan natin na sinasabihan ng ating mga kababayan na mag-ingat pag nagmumoneho. Huwag uminom kung ikaw ay magmumuneho ka. O kaya kung nakainom ka na, huwag ka nang umalis doon sa lugar kung saan ka nakikipag-inuman. Pangalawa, lagi kang gumamit ng helmet. Baka may possibility pa na mabubuhay ka. At yung pangatlo, kung mapapansin mo, kasamang Rodel, yung mga slow-moving vehicles, andun sila sa gitna. Pati itong mga motorcycles, maluwang ang daan natin ngayon. Padaso nga businaan, sir. Oo. No, businaam, iso pa iti makagura. Kaya nga sabi ko sa kanila, isa sa mga ginagawa ko ngayon, sa checkpoint namin, pagka may dumaan na motorcycle rider, pinagsasabihan sila na dapat nandun kayo sa outer part ng road o highway, tapos dapat laging naka-helmet. Meron kaming soon to be implemented yung may ginawa kong concept, yung project Imbudo, na lahat ng motorcycle dadaan sa checkpoint na parang imbudo. Intended lang yun sa motorcycle. Kasi titignan natin yung kung ba siya may lisensya, may ORCR, yung sasakyan ba ay nakarehistro. O kaya baka mamaya yung motorcycle na yun, karnap pala yun. So makakatulong, this will reduce the movement of motorcycle riders. Sigurado yan, marami magagalit, pero alam mo, ang gusto natin dito, maiwasan yung paggamit ng mga illegal na motorsiklo. Pangalawa, maiwasan yung mga desgrasya. At pangatlo, maiwasan din natin ang traffic dito, lalo dito sa Tugigraw. Yes. Alam mo, sir, marami magagalit kasi simpleng checkpoint lang ang ikakana ng isang police station. Kita mo, ang daming nakapila sa gilid. Meaning, kung hindi kolorum, unregistered, walang lisensya, walang helmet, ganun. So, kagaya nga, itong pakiusap ka ng ating gobernador dyan sa parte ng Igig, maraming baser kasi nakiusap lang siya na sa LTO na pagbigyan muna ang ating mga motorista. Daming mga basers nila. Kung talagang ikaw may-ari ng isang sasakyan, ituring mo na pangalawang asawa mo yan. Kasi kailangan mong i-maintain para road safety ka, yung pagpapatakbo mo. Kailangan mong iparehistro. Kailangan mo talagang alagaan din ang mga papeles niyan para sa kanulang aberya sa pagbibiyaya. Pero, Sir PD, yan si Ma'am Sheng, lagi kong ibinabalik sa mga magulang ito Bakit mo pinapayagan yung anak mo na mag-drive na walang lisensya?
yan sir, kasi paalala na din ito sa mga magulang po na kung saan ay sila po mismo yung bumibili ng motor para sa kanilang mga anak. Experience ko ito kahapon lamang Sir Rodel, na merong pagpasok ko pupunta ng school, meron itong mga criminology students na walang helmet, tapos tatlo sila sa motor. Parang inaagawan ako ng linya, nasa right lane ako, and then pagpasok ko ng school, saktong pumasok lang din sila, tumigil ako at pinagsabihan ko sila ng maayos. Kasi siyempre mga future law enforcers itong mga ito, at they are in uniform, at kinausap ko sila ng mabuti. So sana paalala sa atin pong mga magulang, hindi naman po masama kung meron na sa tamang edad yung inyo pong mga anak, dahil malaking bagay din po na bibilhan natin sila ng motor para hindi po sila malate pagpunta sa school, or mas makakamura sila sa Rodel para sa bayad ng hatid sundo. But see to it po na yung meron pong lisensya yung atin pong mga anak, and rehistrado po yung kanilang mga motor. Mga kaibigan, paubos ang ating oras at kailangan pong makapunta sa CPD doon sa ating pong regional command. Anong paabiso natin sa ating pong mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating programa, sir? Yun po. Salamat at nakikita ko ang suporta ng taong bayan sa kapulisan, pero patuloy po natin please give informations, particular those who are involved in illegal activities. Tulungan nyo kami, tulungan nyo ang kapulisan. At the end of the day, isa lang ang gusto natin, magkaroon tayo ng matahimik, matiwasay na probinsya, magkaroon ng peace and order sa atin lahat. Lagi kong sinasabi sa ating mga kapulisan, sa mga unit commanders ko, huwag tayong magsawa na pagsabihan ang ating mga kababayan. Kung mali ang ginawa, let the law prevails. Sabi ko sa kanya, kahit sa mga hanay namin, na kailangan magiging ahemplo kami, para sa ganon hindi pa marisan. Kasi usually pag nakita ng pulis na nakagawa ng pagkakamali, pulis nga yan nagawa niya. Kaya sabi ko, wala akong mabalitaan sa inyo na nagmumotor na walang helmet, gumagamit na paso ang papel ng kanyang sasakyan. Kaya ang ginagawa namin dyan sa PPO, pag pumasok ka dyan, tinitignan namin random kung ang sasakyan mo ay nakaregister through the help of yung HPG natin. Pati nga ako tinignan lahat. Sabi, gusto ko yan para makita natin na yung mga sasakyan na ginagamit natin ay hindi galing sa carnap o kaya maayos ang rehistro. At sa aking mga kababayan, magtulong-tulong tayo para mapanatili natin ang katahimikan sa ating probinsya. Ito magagawa natin kung iabot nyo sa amin ang mga concerns ninyo na obserbahan ninyo, para sa ganun mabigyan namin ng kaukulang aksyon. Kasi yan, kung hindi nyo din inaabot sa amin, tinatago ninyo yung nalalaman ninyo, paano namin ma-actionan ito? So, sa lahat ng tagapakinig, ang aming himpilan ay bukas. Anumang oras sa araw at gabi. Huwag kayong magatubili na lumapit sa pinakamalapit na himpilan. Para sa ganon, mabigyan natin ng kaukulang aksyon ng iyong mga reklamo o kaya mga concerns. Yan naman po, at magandang umaga muli sa atin lahat. Alam mo, ang napapansin ko lang sa ating PD, very religyoso po ito. Although tayo lahat, religyoso naman, kanya-kanyang paniniwala po yan. Pero yung values formation and values enhancement na ginagawa mo, sir, napakalaking epekto po nito. Sana nga po ay tuloy-tuloy po ito para hindi po mangyari yung nangyayari sa ibang mga police station, sa ibang protos na involved ang ating kapulisan. Kaya yung tatay, natural na titinan niya yung kanyang mga anak. Kaya kung ano yung maganda na na-share ng ating PD, sana naman ay i-download din ng mga chief of police. Dahil alam ko, from time to time, nandyan po ang ating PD na umiikot. Maliban pa kay RD.
So, Ma'am Sheng, Yan po ang atin pong butihing Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, Police Colonel Mardito G. Angulwan, ang atin pong multi-awarded na leader, ang atin pong mentor, ang atin pong, sabi niya, ayaw niya ng tatay eh. Yan, mentor daw, a friend, yan, kapatid, and of course, the best leader, kasi talaga namang nai-inspire ang lahat ng Cagayano Caps na magpatuloy na magtrabaho. And ito yung pinaka-the best po na natutunan namin sa kanya, Sir Rodel, yung triangle of a successful life. Na kung saan sabi niya, kailangan daw balance yung family, yung work, at yung sarili. And pinaka-the best is you have God at the center of your life. And kung meron po yung Diyos sa pinakasentro ng atin pong buhay, you will never go wrong. Muli po, congratulations po sa atin pong Provincial Director, Police Colonel Mardito G. Angulwan, for bagging the Best Senior Police Commission Officer for Operations nationwide. Congratulations din po sa second PMFC through the leadership of Police Major Jefferson Mukay for being adjudged as the best provincial mobile force company nationwide. And of course, congratulations din po sa kay Police Major Joseph Agustin for being the best class C municipal police station nationwide. And of course, sa atin pong butihing regional director, ang buong Balay Caps po ay talaga namang nagse-celebrate ngayon dahil nga po nakuha po natin ang Best Police Regional Office dahil nga po sa pamumuno po ng atin pong napakabait at talaga namang very supportive na regional director. And of course, congratulations din po dahil pinag-uusapan na nga po natin ang buong region to. Congratulations din po kay Police Major Baldos ng Santiago City for being adjudged as the best city mobile force company. Yan. Ang mahirap diyan, Sir Rodel, lalong-lalo na ang Cagayan PPO, yung second PMFC back to back and back. Yan. And ganun din po sa best unit, kasi kung alam po natin na anong 2025, best unit nationwide po ang Cagayan PPO during also the time of our provincial director. At ngayon naman, best senior police commission office, ay nako Sir Rodel, no sikat medyo mangangot mo nga, sikat ipatugaw da nga ag provincial director, no ag force commander, kat medyo gumaraw-garaw kan tatapay laeng. Anyway, yan, sabi nga ni Sir PD, hindi po ito makukuha ng Cagayan Police Provincial Office or ng buong Police Regional Office to, hindi po tayo malalagay sa tugatog ng tagumpay nationwide without the support of the community, without the support of our stakeholders. Kaya naman po, ang buong pamunuan po ng Cagayan PPO sa pamumuno po ng atin pong Provincial Director, Police Colonel Mardito G. Angulwan, ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy po na pagsuporta ninyo sa inyo pong mga kapulisan, lalong-lalo na po ang inyo pong mga Cagayano Caps. Muli po, kita-kita po tayo sa susunod na Huwebes, 8:30 to 9:30 ng umaga. Ako po ang inyong abang lingkod, ang tagapagsalita ng Cagayan PPO, Police Captain Sheila Joy N. Fronda. Muli, God bless and isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito na lang yung iwan ko sa inyo. Kung nagtatrabaho kayo, if God-centered, hindi kayo mawawala. Yun lang ang punto ng ating PD dahil hindi naman niya inangad yung mga award na yan. Pero dahil sa tulong natin, bawat isa, mapababa natin ang krimen, natural maging mapayapa ang ating bayan. Tandaan po niyo, kung meron kayong problema, itawag lamang po sa mga hotlines ng police stations po ninyo and even the provincial headquarters at ganoon na rin sa regional headquarters para ma-action na agad ang inyo pong mga pangangailangan ng ating kapulisan. Ang sabi nga ng dating regional director natin, provincial director, you give us information so that police will do their work so that others may live peacefully. Magandang umaga sa kanilang lahat. For unit awards, Best Police Regional Office, Police Regional Office 2. The award will be received by Police Brigadier General Antonio Maralag Jr., Regional Director. Thank you very much.
Best Senior Police Commissioned Officer for Operations, Police Colonel Mardito Angguluan. Provincial Director, Cagayan, PPO. Thank you very much. Best Provincial Mobile Force Company, 2nd Cagayan PMFC. The award will be received by Police Major Jefferson Bukay, Force Commander. Thank you very much. Best Municipal Police Station Class C, Santa Ana MPS, Cagayan, PPO. The award will be received by Police Major Joseph Agustin, Chief of Police. Thank you very much. Best City Mobile Force Company, Santiago City Mobile Force Company. The award will be received by Police Major Jason Baldos, Force Commander. Thank you very much. Cagayan Police Provincial Office. Alerto, agad. Action agad. Mas mabilis. Mas maaga. Mas ramdam ng publiko. Lahat kikilos at walang makakalusot. Dayan 911. At asahan niyong darating kami